Isa na namang napakainit na balita ngayon dito sa mundong ng cryptocurrency ang kumakalat mula sa isang post ng isa lang kilalang analyst na si CryptoX, kung saan nagbahagi po siya ng matitinding price predictions para sa taong 2030. At kapag sinabi po nating matitindi, talagang nagpapakita ito ng mga numerong malayo po sa kasalukuyang presyo ng market ngayon. Ayon po sa pananaw ng analyst na ito, pagdating ng taong 2030 sa XRP ay inaasahang aabot sa $2,500 bawat isa. Hindi lang yan, dahil kasama rin sa kanyang prediction si XLM na papalo daw sa $800. Para sa iba pang major asset, tinitignan niya si Bitcoin sa $500,000, si Ethereum sa $40,000, BNB sa $5,000, at ang XDC sa halagang $150. Ang mga ganitong numero ay nagdulot ng napakalaking reaksyon sa buong crypto space. Marami ang natuwa, pero marami rin ang nagtaas ng kilay at nagtanong kung ito nga ba ay may katuturan o purong haka-haka lamang. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng balitang ito, ang mga argumento ng community at ang mga totoong nagaganap sa background ng mga institution na pwedeng magbago sa kapalaran ni XRP at saka XLM. Ayan, ngayon ay alamin po natin kung ano nga ba ang naging reaction ng community at ang problema po sa liquidity. Mabilis po na nag-react ang crypto community sa mga numerong ito. Para sa mga matagal nang humahawak kay XRP, ang makita po ang $2,500 sa isang post ay nagbibigay po ng malaking pag-asa. May isang nagkomento na kung dahan-dahang aakyat ang presyo patungo sa antas na yan ay magiging napakasaya na po niya. May isa pang analyst at taga-subaybay na nagsabi pa na 1,000% na mangyayari ang pagtaas na ito dahil po sa utility ng asset. Ayan, 1,000% that's happening. Ngunit sa likod po ng kasabikan, may mga seryosong tanong na lumitaw. Partikular na ang usapin tungkol sa liquidity o ang pondo na kailangan para suportahan ang ganitong presyo. Isang analyst naman ang nagtanong, saan manggagaling ang liquidity para sa ganitong kataas na valuation? Kung susumahin po kasi ang kabuang market cap na kakailanganin ng buong crypto space para maabot ang mga targets na ito, ay kakailanganin natin ng higit $100 trillion. Yan. Para sa ilang kritiko, imposible itong mangyari sa loob lamang ng 4 o 5 taon. Sinasabi ng iba na ang 1,300 times na return para kay XRP mula sa kasalukuyang presyo nito ay isang napakalaking claim na mahirap tanggapin bilang isang realistic prediction. May isa pang interesting na punto ang isang membro ng community. Ginamit po niya ang mga AI tools tulad po ni Grok, ChatGPT, yan, para mag-analyze. At ayon sa mga tools na ito, si XRP at saka XLM sa kasalukuyan ay maaring kumakatawan lamang sa 1% ng kabuuang halaga na kayang i-produce ng mga decentralized networks. Ang ibig sabihin nito, kung hindi po magagawang makuha ni XRP at XLM ang mas malaking porsyento ng global value, ang mga prediction na $2,500 at $800 ay maaring tuluyang mabigo. Ngayon, ito naman ang aking opinion tungkol sa $100 trillion argument na yan. Dito natin kailangang tingnan ang sitwasyon gamit ang mas malawak na pananaw. Ang argumento na ito ay hindi sapat ang pera sa mundo o masyadong malaki ang $100 trillion na market cap at madalas ibase sa lumang sistema ng finance. Kung ang pag-uusapan lang natin ay ang retail money o ang pera ng mga individual na tao,
tama ang mga kritiko. Hindi talaga kakayanin ng retail market na itulak sa XRP sa presyong $2,500. Ngunit ito po ang nakakaligtaan ng marami. Ang tinatawag nating institutional money at ang paglipat ng mga traditional na assets sa blockchain. Isipin ninyo na lang ang isang malaking bus or bus. Kung ang sasakay lang ay mga ordinaryong pasahero, hindi mapupuno ang bus ng bilyong-bilyong piso. Pero paano kung ang sumakay sa bus ay ang mga pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo, dala ang lahat ng kanilang mga shares at ari-arian? Biglang magbabago ang halaga ng laman ng bus na iyon. Ganyan din ang crypto market. Hindi ito aakyat dahil lang sa bumili ang mga ordinaryong tao, kundi dahil ang mga umiiral na asset ng mundo ay ipinapasok na sa loob ng network sa pamamagitan ng tokenization. Kaya ang halagang $100 trillion ay hindi imposible kung ang pag-uusapan ay ang paglipat ng global wealth sa digital ledger. Pag-usapan naman po natin ang katotohanan sa institutional momentum. Kung titingnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng market ngayon pong kalagitnaan ng taong 2026, makikita natin na may malaking dahilan kung bakit matapang ang mga ganitong prediction. Sa XRP at XLM ay may hawak na matinding institutional momentum na hindi po pwedeng baliwalain. Isang malaking hakbang ang naganap nang sumali po ang Ripple sa DTCC Industry Working Group para sa tokenized standard para po sa tokenized securities standards. Yan, at sino ang kasama nila sa grupong ito? Yan po ay ang mga dambuhala ng traditional finance na tulad ng Goldman Sachs, JP Morgan at saka BlackRock. Hindi lang isang simpleng partner ng Ripple dito. Kasama sila sa pagbuo ng mga pamantayan kung paano itatago at ititrade ang mga digital na ari-arian or assets. Bukod pa rito ay ang Hidden Road ng Ripple na sumali na rin sa NSCC directory. Ito ang unang pagkakataon na ang traditional na post-trade clearing ay direktang nakakonekta sa XRP Ledger. Ngayon ay bakit ito napakahalaga? Napakahalaga nito dahil ang DTCC ay nagsisettle ng higit sa $2 quadrillion na halaga ng securities transactions bawat araw. Ang quadrillion ay isang numero na may 15 zero. Kung kahit maliit na bahagi lang ng $2 quadrillion na iyan ang dumaan o gumamit ng XRP Ledger para sa settlement, ang usapin ng liquidity ay madaling masusolusyonan. Siyempre, hindi rin papahuli ang Stellar o XLM sa karerang ito. Noong May 2026, nakuha rin ng Stellar ang kanilang sariling ugnayan sa DTCC. Ang kanilang plano? I-tokenize ang Russell 1000 stocks, ang mga ETFs, at maging ang US Treasuries sa loob mismo ng Stellar Network. At ang target para sa mga live assets na ito, inaasahan na magsisimula na sa unang kalahati ng taong 2027. Ito ang nagpapatunay na ang utility na sinasabi ng maraming analyst ay hindi lang isang teorya, kundi isang aktual na sistemang itinatayo na sa ngayon. Ngayon, ang aking opinyon, dito po nagkakaroon ng malaking bintahe sina XRP at XLM kumpara sa ibang mga digital assets. Maraming cryptocurrencies ang umaasa lang sa tinatawag nating hype o kasikatan sa social media. Kapag nawala ang ingay, nawawala rin ang halaga. Ngunit para sa dalawang asset na ito, ang tunay na nagpapatakbo sa kanila ay ang utility o ang kanilang aktwal na gamit sa totoong buhay. May isang analyst na nagpahayag na ang utility ang magiging pangunahing
driver para sa appreciation ng mga asset na ito sa hinaharap. Sinasabi niya na may ilang piling assets na nakaposisyon para maghatid ng kita na hindi kayang tapatan ng iba. At kasama dito, sina XRP at XLM dahil sa kanilang bilis at murang bayad sa transaction. Ngunit may nag-aalangan pa rin kung sapat ba ang kabuuang yaman ng mundo para suportahan ang mga numerong ito. Ang masasabi ko naman sa pag-aalinlangan na iyan ay huwag nating tignan si XRP bilang isang coin lamang na binibili ng tao. Isipin natin ito bilang isang global infrastructure. Kung ang isang sistema ay nagiging daan para sa mabilis na pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar sa pagitan ng mga bansa ng walang aberya, ang halaga ng system na iyon ay dapat maging katumbas ng bigat ng perang dinadala nito. Kung ang network ay nagkakahalaga lang ng barya, hindi nito kayang magdala ng bilyong-bilyong dolyar na transaction ng sabay-sabay dahil magkakaroon ng bottleneck o bara sa sistema. Kaya ang mataas na presyo ay hindi lang isang pangarap, kundi isang technical na pangangailangan kung talagang gagamitin si XRP at XLM sa global scale settlement. Yan. Pag-usapan naman po natin ang kasalukuyang kalagayan ng presyo sa market dito. Upang mas maging realistiko ang ating pagtingin ay iwanan muna natin ang taong 2030. At tingnan natin kung nasaan na sa XRP at XLM sa kasalukuyang panahon ngayon ngayon pong buwan ng June 2026. Ayan, sa mga hindi po pala nakakaalam, sa mga interesado kay XLM or Stellar, ay kino-content ko po siya sa kabilang channel sa Pinoy Meme Coin. Ayan, sa Pinoy Meme Coin channel. Yan, matatandaan po natin na isinara ng XRP ang buwan ng May sa presyong $1.33 bago po ito nakaranas ng bahagyang pagbaba o pullback noong unang bahagi ng June. Maraming short-term traders ang kinabahan sa pagbaba na iyan. Ngunit pagdating po ng June 15, nagpakita po ng lakas sa XRP nang basagin nito ang kanyang mga major resistance sa 1.14, 1.18 at ang huli ay ang 1.20. Ang breakout na ito ay naging matagumpay dahil sinabayan ito ng pinakamalakas na volume na nakita natin mula pa noong simula ng buwan. Ipinapakita nito na may mga buyers na handang sumalo sa bawat pagbaba ng presyo. Sa kabilang banda, ang XLM naman ay sumunod sa halos katulad ng pattern na galaw. Nag-trade ang XLM sa paligid po ng 0.26 noong June 1 bago nagkaroon din ng pullback kasabay ng kabuuang market. Ngunit pagdating po ng June 17, matagumpay po nitong nabawi ang presyong 0.22 matapos nitong kumawala mula sa support zone nito na nasa pagitan po ng 0.18 hanggang 0.19. Ang pagbawi na ito ng dalawang asset ay nagpapakita na buhay ang interest ng market at may matatag po silang pundasyon sa ilalim. At ayan, ang masasabi ko naman dito ay kung susuriin po natin ang kasalukuyang galaw ng presyo, malinaw na ang market ay nasa isang mahalagang transition phase. Ang pagkabasag or pagka-break sa mga resistance tulad po ng 1.20 para kay XRP at ang pagbawi sa 0.22 para kay XLM ay patunay na may lakas pa rin nagmumula sa mga buyers sa kabila ng mga nagaganap na pagbaba. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagkakaroon ng tamang pasensya. Ang pag-akyat patungo sa mga pangmatagalang prediction ay hindi isang tuwid na linya paitaas. Magkakaroon ng mga araw na parang walang nangyayari at may mga linggo na makakaranas tayo ng malalaking pullbacks. Ang bawat pagbaba ng presyo tulad ng nakita natin sa unang bahagi ng June ay hindi dapat tingnan bilang katapusan, kundi bilang isang pagkakataon para sa mga institution na muling mag-ipon. Ang pagbawi sa malakas na volume ay senyales na ang smart money ay aktibo pa rin sa likod ng mga eksena. Ang roadmap patungong 2030 ay mahaba
At ang mga kasalukuyang antas ng presyo ay ang mga unang hakbang pa lamang ng isang malaking cycle. At ayan sa kabuuan, ang prediction na $2,500 para kay XRP at $800 para kay XLM sa taong 2030 ay nananatiling isang napakalaking hamon at paksa ng debate sa buong mundo. May mga logical na dahilan kung bakit nag-aalangan ang ilang analyst, lalo na kapag kinukwenta ang traditional na market cap at ang liquidity na kakailanganin ng market. Ngunit sa kabilang banda, hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa mga aktwal na kontrata at ugnayan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Ripple, Stellar at ng DTCC na humahawak po ng quadrillion dollars. Ang pagpasok ng mga higante tulad po ng BlackRock at Goldman Sachs sa usapin ng tokenization ang siyang tunay na susi na maaring magbukas ng pinto para sa mga tila imposibleng presyo na ito. Ang kasalukuyang pagbawi ng presyo sa linggong ito ay paalala na ang market ay patuloy na gumagalaw batay sa mga fundamentals na ito. Kaya manatiling mapagmatsyag, patuloy na mag-aral at palaging gamitin ang tamang impormasyon sa inyong paglalakbay sa crypto space. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.